Talaga bang kailangan nating umuwi sa probinsya nyo, Raul? Paano si nanay? Walang maiiwan sa kanya para magbantay. Hindi niya kakayaning mag-isa sa bahay. Alam mo namang matanda na si nanay eh. Si nanay rin naman na may kagustuhang isama ka sa Leyte. Saka ang dami mo namang sinabi. Gusto ko rin naman makasama ang mga magulang ko. Nakakasawa na rin dito sa syudad. May iba ka pa bang dahilan bukod sa gusto mo lang umuwi sa probinsya? Wala na. Saka susunod daw si nanay. Teka, tungkol na naman ba to sa mga napapabalitang aswang sa lugar namin? Matagal na ang lumipas. Wala na ron ang mga nilalang na kinatatakutan mo. Isa pa, uupa tayo ng bahay doon. Hindi tayo titira sa taong nag-alaga sa akin matapos mamatay ang mga magulang ko. Ay, sige na nga. Ano pa nga bang magagawa ko? Damit ko na lang ang hindi nakalagay sa mga gamit mo. Kasalukuyang nag-iimpake ng mga gamit na dadalhin si Raul. Padabog namang kinuha ni Sarah ang kanyang mga damit na isa-isang inilalagay sa dadalhing bag. Halos sa 2 linggong pagtatalo nila pauwi sa probinsya ng kanyang asawa ay hindi na niya nabago pa ang desisyon nito. Kakaunti lang ang mga damit na dinala niya dahil kapag hindi niya nagustuhan ng lugar na mapupuntahan ay uuwi rin siya kaagad. Hindi ka pa ba tapos dyan? Matatapos na. Huwag ka mag-alala at sasama pa rin ako sa inyo. Di naman kita pinipilit na sumama. Sus, para namang may mapagpipilian ako. Ang lugar ng magulang niya sa Leyte ang isa sa pinakamahirap na lugar pagdating sa kabuhayan. Kaya hindi pa rin nawawala ang pag-asa ni Sarah na magsasawa rin si Raul at magdedesisyon din itong bumalik sa Batangas kung saan sila naninirahan. Pero tanyag ang nasabing lugar tungkol sa mga aswang na nag-aanyong baboy ramo. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ayaw niyang sumama sa asawa. Lahat ng mga nagpupunta sa lugar ay talaga namang may naiuuwing kwento tungkol sa kanilang mga naging karanasan sa Leyte. Ang mabuti pa, Raul, pumunta muna tayo sa bahay ni nanay nang malaman natin ang mas malinaw kung ano nga ba ang kanyang magiging desisyon. Hindi hahayaan ni nanay na umalis tayong hindi maayos na nagpaalam sa kanya. Sa tono ng pananalita mo, sinasabi mo bang gumagawa lang ako ng kwento? Na hindi totoong pumayag ang nanay sa plano kong umuwi ng Leyte? Magpapaalam lang talaga. Wala na akong ibang ibig sabihin doon. Bakit? Hindi ka ba magpapaalam sa kanya? Magpapaalam syempre. Bilisan mo na lang. Sus, kunwari ka pa. Kung di ko pa alam, kinulit mo lang si Nanay Ruming para sa plano mo para isama ako. Kahit hindi mo naman sabihin, talagang pupuntahan ko siya para magpaalam eh. Tara na nga, ang dami mo namang sinasabi. 17 taong gulang pa lang si Sarah nang magpasya siyang sumama kay Raul para magtanan. Kaya ngayong tanggap na rin siya ng mga magulang ay nagmamadali ang kanyang asawa na umuwi. 21 taon lang si Raul kaya sabik siyang makasama ang taong umampon sa kanya. Si Nanay Ruming ang umaruga at nagpalaki sa kanya magmula nang mamatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente. Magmula noon ay ito na ang kinikilala niyang magulang. Nakukonsensya ang ginang dahil kung hindi niya nabangga ang motor ng mga magulang niya ay hindi sana siya naulila. Ngunit hindi niya masisi ang matanda, hindi rin naman niya kagustuhan ang mga nangyari. Kaya nang kinupkup siya nito ay nakalimutan na niya ang mapait na sinapit ng kanyang kapalaran. Tinanggap niya ito dahil totoong minahal siya nito na parang tunay na anak. Para mapanatag ang loob ko, bibilinan ko na lang si Aling Inday na tingnan-tingnan muna ang nanay habang wala ako at nasa Leyte. Siguraduhin mo lang, Raul, na totoong pumayag si nanay ha. Lagot ka talaga sa akin kapag nalaman kong niloloko mo lang ako. Oo nga, paulit-ulit eh. Ibinili ng nanay na bago daw tayo umalis, magpaalam muna tayo sa kanya. Ibibigay niya raw sa atin yung ginawa niyang kwintas. Ang weirdo nga ng itsura eh. Sa tanda ko ba namang to, magsusuot ako ng ganong uri ng kwintas na gawa pa sa tali? O siya, bilisan mo at nang maabutan pa natin ang panghuling biyahe ng barko. Ang balita ko 2 barko lang ang bumabiyahe papunta roon. Ikaw lang naman talaga tong nagpapatagal eh. Nagmamadaling kinuha ni Raul ang maliit na bag. Pagkatapos ay naglakad na sila sa daan patungo sa kubo ng matanda. Nasa paanan yon ng bundok kung saan ay pinakaliblib ang lugar. Ang nakakatuwa sa matandang ito, kahit lawin ay kaya nitong utusan. Kagaya ngayon,
Mula sa labas ay natanaw nila ang matanda na abalang naghihimas sa kadadapo palang nalawin. Nang makita sila ay dali-dali itong tumayo. "Nanay, nandito na po kami." "Ikaw pala, Sara. Si Raul ba kasama mo na? Pumasok muna kayo dito sa loob at nang makapagkape muna kayo habang inihahanda ko ang inyong mga dalahin. Bilisan nyo at nang hindi kayo mahuli sa biyahe." Ang nanay naman nag-abala pa. "Mabuti na yung makapagdala kayo ng kahit anong pwede ninyong magamit kapag kayo ay nalalagay sa panganib." Nauna nang pumasok si Nanay Ruming at sumunod naman sina Raul at Sara sa loob ng kubo. Makikita naman doon ang iba't ibang uri ng mga gamot na ginawa ni Nanay Ruming. Isang tanyag na albularya ang matanda rito sa bayan ng Lipa, Batangas. Bukod pa roon ay sikat din ito sa paggawa ng iba't ibang klase ng anting-anting. Kaya naman kumikita ang matanda sa pagbuo lang nito ng mga sangkap sa paggagamot. Madalas ay dinadayo pa ito mula sa malalayong lugar upang makabili lang ng pinakasikat nitong halamang gamot. Pero sa lahat ay naiiba ang paraan nito ng paggawa ng agimat na kwintas. "Nanay, totoo po bang pumayag kayong umuwi muna ako sa lugar ni Raul? Ibinilin po kita kay Aling Inday upang may tumingin-tingin sa inyo habang wala kami. Saka wag po kayo magpapalipas ng gutom, ha?" "Ang bata namang ito, akala mo matagal mawawala. Saka hahabol naman ako roon. May kailangan lang akong tapusin dito. Talaga namang hindi kita mapipigilan sa bagay na yan dahil asawa mo si Raul. Siya ang iyong priority. Ang akin lang, sobra ako nag-aalala sa'yo dahil mukhang delikado ang lugar na pupuntahan ninyo. Isa pa, dayo kayo roon. Kailangan yung makisama sa mga taong nakatira sa lugar na yon." "Hindi naman po dayo. Dating nakatira doon si Raul." Oo nga naman po, nanay. "Huwag na po kayong mag-alala, kasama ko naman po si Raul. Saka kung sakaling may mapansin na kaming kakaiba ron, uuwi naman po kami agad." "Isa pa yung asawa mong yan. Hindi na ako tinigilan kahapon sa kakukulit na payagang ko siyang isama ka. Pero sa isang banda, mabuti na rin siguro na kahit papano, makakasama ka roon. Mahirap na magkalayo kayo ng asawa mo." Napapangiti na lang si Sara sa biglang pagsimangot ni Raul nang ibuko ito ng matanda sa tunay na ginawa nito at kung paanong napapayag ang Nanay Ruming niya. "Hindi lang mawala sa isip ko na maaaring iba na ang itsura ng Leyte. Isa pa, halos 10 taon na ang nakakalipas buhat nang umalis si Raul. Nakapagtataka lang na gusto mo, Raul, na bumalik sa lugar na yon. Mag-iingat kayo, Sara, dahil baka ang mapuntahan ninyo pugad pala ng mga aswang at baka hindi na kayo makabalik niyan." Ang nanay talaga, umandar na naman ang pagiging albularyang propeta. Huwag na po ninyong takutin si Sara, baka po magbago pa ang isip. "Ano pong ibig niyo sabihin, Nanay?" "Ang sinasabi ko lang, baka ibang-iba na sa dati ang lugar nila. Ang mabuti pa, dalhin ninyo ni Raul ang aking kwintas. Saglit at kukunin ko sa aking aparador." Napansin agad ni Sara ang matinding pag-aalala sa mukha ng matanda. Saglit na nawala sa paningin ni Sara si Nanay Ruming nang pumasok ito sa silid nito. Habang si Raul naman ay nakangusong nananatiling tahimik sa isang tabi. Ilang segundo pa ang lumipas ay lumabas na ang matanda. Nakasabit pa sa braso nito ang 2 itim na kwintas. Habang ang palawit naman ay isang maliit na pinatuyong dahon ng langka. Maliit yun at binarnisan. Iniabot yon sa kanilang dalawa ni Raul nang nakangiti, kaya lumabas ang kompleto ngunit maiitim ng ngipin. Para saan po ba ito, Nay? Yan ang magbibigay ng babala sa inyo. Sa sandaling makaharap ninyo ang isang aswang, mararamdaman ninyo ang pag-init ng palawit na dahon sa kwintas. Kaya kahit na anong mangyari, wag na wag ninyong huhubarin ang kwintas na yan. Kakaiba at maganda naman ang disenyo, Nanay. Pinagmasdang mabuti ni Sara ang nasabing kwintas. Kulay dilaw ang dahon dahil sa matagal na nitong pagkakatabi. Sa gitna ay may nakasulat na salitang eper na kulay puti. Dinasalan at niritwalan ni Nanay Ruming ang bagay na yon na pinakasagradong kwintas. Ano po itong nasa gitna ng palawit? Yung salitang eper?
Saka bakit tali po at hindi maliliit na kadena? Huwag ka nang maraming tanong. Dahon yan. Kapag nakaharap ninyo ang aswang, magiinit lang ito. Ang salitang eper naman ay nangangahulugan ng pagtataboy sa aswang. Kahit simpleng salita ay maaaring katakutan nila ito. Ang pakatatandaan ninyo, kahit anong mangyari, kailangan ninyong makapunta sa tubig dahil takot silang lumusong doon. Yon ang bisa ng kwintas ninyo. Masusunog sila sa tubig kung saan kayo naroroon. Kahit pa nga hawak lang ninyo ang basong may lamang tubig, maaari nang makasakit sa kanila. Ang nanay naman, sa tono po ng pananalita nyo parang nakarating na kayo sa lugar na yun ah. Ha? Hindi naman. Paalala ko lang yan sa inyo. Saka wag na kayong gagala pa roon sa gabi. Teka nga. Bakit ba ang kulit-kulit mo ngayong bata ka, ha? Ano kaya kung isama ninyo si Simbad para naman mapalagay ang loob ko? Yung lawin po ba ninyo ang tinutukoy nyo? Naku, wag na po, kayo lang ang sinusunod niyan. Baka po magutom pa si Sarah, ihawin pa yan. Napakutos na lang si Nanay Ruming sa ulo nang nagbibirong si Raul. Hanggang sa napuno ng tawanan ang buong kubo ng matanda. Paano naman po, Nanay, kung uminit nga ito? Ano po ang gagawin namin? Ang magagawa nyo lang ay maghanap ng tubig o tumakas. At kahit anong mangyari, wag na wag kayong maghihiwalay na mag-asawa. Hanggat maaari, protektahan ninyo ang bawat isa. Naiintindihan ba ninyo? Ha, Raul? Saka palagi kayong magdarasal. Hanggat maaari, iwasan ninyong makipag-usap o makipagmabutihan sa mga tao roon. Wala kayong dapat na pagkatiwalaan sa mga nakatira doon. Ang nanay naman, paano po ako makakapagtanong sa kanila? Tagalog ako. Bisaya naman ang salita nila doon. May makakausap pa rin kayong marunong magtagalog doon. Alanganin man ay napatango na lang si Sarah bilang pagsang-ayon sa matanda. Ngunit bigla rin siyang nag-alala at nakaramdam ng takot. Paano kung magkatotoo ang hinala ni Nanay Ruming? Hanggang sa sakayan at pagbiyahe ay walang ibang laman ang isipan ni Sarah kundi ang pag-aalalang baka magkatotoo ang sinasabi ni Nanay Ruming. Kung tama kayang tumuloy para sa asawa niyang si Raul, paano kung mapanganib nga at maraming aswang sa lugar na pupuntahan nila? Uy, kanina ka pa tulala, nandito na tayo. Ano bang tumatakbo dyan sa isip mo? Tungkol ba yan dun sa sinabi sa atin ni Nanay? Wag na lang kaya tayo tumuloy. Parang bigla akong kinabahan. Hindi ako mapalagay, bigla akong nakaramdam ng takot. Ay nako Sarah, wag mo nga takutin ang sarili mo. Saka ngayon pa ba tayo aatras nandito na tayo sa pier? Sige ka, paano kung wala namang aswang tapos umatras ka? O di ba baka pagsisiya mo dahil sinayang mong malaking pagkakataon para makasama ako? Aanin ko naman ang asawa kung pagkain naman tayo ng aswang. Kung sa bagay, may punto ka naman. Nakita mo ba ang lalaking nakatayo sa unahan natin? Kanina pa masama ang tingin niya sa atin. Mainit din ang kwintas na suot ko. Sa palagay mo, totoo kayang may bisa ito? Di ba aswang daw ang kaharap kapag mainit ang kwintas? Siya, sige, muwi na lang uli tayo. At pati ako natatakot na rin sa mga pinagsasasabi mo eh. Pagbibirong saad ni Raul na nagkukunwari pang papaalis. Dinampot na ni Raul ang kanilang mga bag at humakbang ng pabalik mula sa bus. Natatawa namang hinabol ni Sarah ang asawa. Mabuti na lang at nakita niya ang isang matandang babae na nagtitinda ng bawang sa tabi ng kalsada. Sinabi nito na papaalis na ang barko patungong Leyte. Inalok din siya nitong bumili. Iniabot sa kanya ng matanda ang maliit na plastik na may lamang bawang. Ngunit tumanggi siya at nagpasalamat na lang sa matanda bago umalis. Hindi na niya napansin ang pasimpleng paglagay nun sa daladala niyang maliit na bag. Habang lula ng barko ay tumambay muna ang mag-asawa sa unahan kung saan ay napakaraming mga tao rin ang nanonood sa ganda ng mga alon sa dagat. Ano ba yan, Sarah? Ang weirdo naman nila kung makatingin. Daig pa natin ang lechong baboy ah. Babe, parang gusto nila tayong kainin. Kanina ko pa nga napapansin, pagkasampa pa lang natin dito sa barko.
Parang gusto kong tumalon para bumalik. Kanina pa kasi mainit ang kwintas eh. Huwag na lang natin silang pansinin. Ang mabuti pa maghanap ka na ng bangkong mauupuan natin. Oh, di ba lawin yun ni Nanay Ruming? Aba, ang layo nang nararating. Akala ko ba, hindi na niya pahahabulin sa atin ang ibon na yan? Saka tingnan mo, Raul, ano kaya yung papel sa paa niya? Teka, bakit kaya kanina pa siya humuhuni at nagpapaikot-ikot sa tapat ng barko? Masama ang kutob ko. May mga ibon na nagbibigay babala sa parating na panganib. Bigla tuloy akong kinabahan. Ang mabuti pa kausapin ko itong matanda kung ano ang ibig sabihin ng kilos ng lawin. Kanina pa siya nakatingin sa itaas. Nilapitan ni Sarah ang matandang nasa gilid ng barko na kanina pa nakatayo. Kahit nakakatakot ay sumubok pa rin silang magtanong. Pero hindi ito umimik. Sa halip, inilabas nito ang payat at mahaba nitong dila. Umitim din ang mata nito na parang holen sa laki. Napahawak siya sa braso ng asawa at gano'n na lang ang pagkagulat nila nang lapitan sila ng iba pang 4 na lalaki. Lahat ay mga nakasuot ng itim na damit. Nagbago rin ang mga anyo nito na parang mga asong lobo. Marami naman ang nakakapansin na hinahabol sila ng mga nag-anyong aso pero walang may gustong tumulong sa kanila. Takbo! Mga aswang ang mga yan! Mukha nga, sinasabi ko na nga ba? Tama ka, Raul, panganib nga! Tamang-tama. Padaong na ang barko sa Baryo Pitik para kumuha pa ng mga pasahero. Baba na tayo dito. Saka na lang tayo bumiyahe para magtungo sa baryo namin sa San Andres. Kaya bilisan mo, bumaba na tayo sa lugar na to. Pero mukhang isla ito eh. Hindi natin ito kabisado. Paano ang mga bag natin? Naiwan ko sa cab. Diyos ko, huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga, makaalis na tayo sa barkong to. Tara na! Mukhang lahat sila mga aswang! Ano ba kasing klaseng mga nilalang yun? At napakabilis nilang magpalit ng anyo. Sino namang mag-aakala na magkakaroon ng aswang sa loob ng barko? Kaya halos magkandadapa-dapa ang mag-asawa sa pagtakbo papalayo, papunta sa karamihan ng tao dahil sa mga humahabol sa kanila. Wala ring patid ang pag-iinit ng palawit sa kwintas ng dalawa, kaya siguro nagalit ang mga ito dahil nakilala nilang ito ay mga aswang. Hanggang tumigil nga ang barko sa isang baryo na may nakalagay na Pitik, Leyte, malayo sa baryo ng San Andres, Leyte. Imbis na hindi pa sila bababa ng barko ay napilitan na ang mag-asawa. Ang problema, naiwan nila ang mga gamit sa loob. Wala silang ibang nadala maliban sa konting pera na nasa pitaka ni Raul at bag ni Sarah. Paano na to? Wala tayong dala na kahit ano. Wala rin tayong tubig na dala. Nagawa sana nating lumaban sa mga umahabol sa atin. Teka, saan kaya tayo pwede magtanong? Doon sa mamang nakaupo, yung may sombrerong gawa sa uway at may punit ang t-shirt na puti na nakatingin sa atin. Tara, lapitan natin. Sakang dami namang taong nakatingin sa atin. Baka mga aswang din sila. Hindi naman umiinit ang suot nating kwintas, kaya mga ordinaryong tao lang ang mga yan. Salamat kay Simbad. Ang lawi na alaga ni nanay, binigyan niya tayo ng babala sa mangyayari. Pero bakit kaya dumapo siya sa lalaking yun? Nilapitan nga ng dalawa ang lalaki at nakatingin din ito sa kanila, na para bang alam na alam nito kung ano ang mga nangyari sa kanila. Nang malapitan ito ni Sarah, ay bigla na ring tumayo ito habang nakatingin din sa suot nilang kwintas. Kuya, saan po kami pwedeng umarkila ng bangka para magpahatid sa kabilang isla? Sa baryo po ng San Andres? Naku, pasensya na. Pero wala na kasi nagpaparkila ng bangka sa mga tao dito. Walang gustong magdala sa baryong yun. Bakit kasi dito pa kayo bumaba? Punong-puno ang lugar na ito ng mga aswang na shibing. Parang mga asong inaalagaan ng isang pinuno nila na may lahi ring aswang. Malayo pa po pala ang baryo ng San Andres sa islang to. Bakit po pala walang gusto magpaarkila ng bangka para magdala ng tao sa kabilang baryo? Dahil natatakot sila sa maaaring gawin sa kanila ni Kapitan. Ang labo po yata. Malalaman naman po namin kung aswang ang kaharap namin. Sigurado ka ba? Dahil ngayon pa lang sinasabi kong nagtagumpay na sila. Sinadya nila kayong dalhin sa lugar na ito. Sino pong sila? Paano mo naman nasabi? Aswang ang mga nasa barkong nasakyan ninyo.
Hindi ba kayo nagtataka na hinabol lang kayo at hindi kayo sinaktan? Dahil plano nilang bumaba kayo sa lugar na ito. Sa barko po kasi maraming mga tao na naghabol sa amin. Natakot kami dahil sa pag-iinit ng kwintas na aming suot. Kaya nalaman naming mga aswang sila at hinabol nila kami kaya kami napilitang bumaba sa baryong ito. Wala naman po kaming napansing sinadya talaga nila. Dahil sa suot ninyong kwintas, dapat kapag magsusuot kayo ng mga ganyang bagay, alam nyo ang kakayahan at kung kailan nyo lang ipapakita. Alam namin ang kakayahan nito at hindi sinasadyang nakita nila ang suot naming kwintas. Kaya pasensya na. Paano kung kayo na lang po ang maghatid sa amin sa kabilang isla? Tumawa at napailing ang lalaking napagtanungan ni Sarah dahil sa mga sinabi niya. Saka muling nagsalita na para bang nakakaloko. Wala kang sasakyan na makikita dito dahil nasa isla kayo. Tanging ang bangkang desaguan lang ang pwede natin magamit pero kailangan pa ninyong dumaan sa punong tanggapan ng baryong ito. Ang sama naman ng baryong to. Hindi ko alam na may ganitong lugar sa Leyte. Hindi nga yata ito nakarehistro sa gobyerno eh. Ito ang baryo ng pitik na kung saan may naiibang batas na pinaiiral sa lugar na to. Tama ka, hindi sila nakalista sa gobyerno. Isa lamang itong maliit na isla na sakop ng Leyte. Kung ganon, hindi nyo kami maihahatid at matutulungan? Hindi nyo ba nababalita ang mapanganib ang lugar na ito? May mga ilang tao na rin ang napadpad dito at isa lang ang nakaligtas. Tanging ang nasa baryong ito na nakalista kay Kapitan ang itinuturing na residente ng lugar na ito. Kung ako sa inyo, gumawa kayo ng paraan kung paano kayo mapapasama sa listahan ng mga taong nakatira dito. Doon lamang kayo maliligtas sa tiyak na kamatayan. Malakas ang kutob kung hindi kayo mga aswang. Madali naming malalaman kung sino kayo. Anong uri ba kayo ng pangkat? Hindi namin alam. Basta wag nyo nang alamin. Tulungan po ninyo kaming makahingi ng tulong kay Kapitan. Sige, kung mapilit kayo, tara na. Malayo-layo rin ang kailangan lakarin bago makarating sa lugar nila. Hanggat maaari ayoko maabutan ng pagdilim sa lugar na yon. Pero hindi na rin naman kayo mapigil eh. Naku, wag niyo po sanang mamasamain ang itatanong po namin sa inyo, no? Gaano na po ba katagal kayo nakatambay sa bukana ng baryong to? Saka, talaga po bang kailangan takutin muna kami bago nyo kami ihatid? Aba, kung hindi ka magagalit, halos 2 araw pa lang. May isang tao lang ang humingi ng pabor sa akin na magbantay sa bukanang ito. Hindi ko matanggihan. At sa maniwala kayo sa hindi, pang-4 na tao na kayong inihatid ko kay Kapitan. Mag-asawa ring naligaw ang nauna sa inyo. Lahat sa kanila, wala nang nakabalik. Hindi naman sa tinatakot ko kayo ha. Ayoko lang na matulad kayo sa mga taong naiulat na nawawala. Hindi naman sa gumagawa ko ng kwento. Pero talagang nakakatakot ang lugar na yon. Kung ako lang ang masusunod, sana wag na kayong tumuloy. Dumito na lang kayo. Wala naman po kasing mauupa ang bahay dito eh. Isa pa, kahit saan kami magpunta, sakop naman to ni Kapitan. Mabuti nang alam niya baka kasi magkaroon pa kami ng problema dahil dun. Sa ganitong paraan po ay tumatanaw na kami ng utang na loob. Sana naman walang mangyaring masama sa amin ng asawa ko sa lugar na ito. Ito lang basta wala kayong dapat na pagkatiwalaan sa lugar na yon. Sa pagkakataong yon ay biglang namutla ang mukha ni Sarah. Hindi niya inaasahang maririnig ang sinabing yon ng lalaki. Parang gusto na niyang tumalon at hilahin ang asawa pabalik ng Batangas. Dahil doon, kung kaya nagsimula ng magtanong si Sarah sa lalaking kasama nila sa paglalakad. Kaya habang tinatahak nila ang makipot na daan patungo sa lugar na tinutukoy ng lalaki, ay hindi mawala sa isipan niya ang panganib na naghihintay sa kanilang mag-asawa. Naguguluhan po ako sa sinasabi ninyo. Kung ganun bakit wala po man lang nakarating sa kinauukulan na may mga taong nawawala? Bakit po kaya hindi nila pinapayagan ng mga dayo na umalis sa lugar na ito? Katulad ng nasabi ko kanina, wala ito sa listahan ng mga barangay sa Leyte. Hindi ito nakatala sa anumang ahensya ng gobyerno. Kaya mahigpit si Kapitan sa mga tao dito dahil ayaw niyang may ibang makakaalam ng lugar na ito. Naniniwala raw siya na ligtas ang kanyang mga nasasakupan sa mga taong mapagsamantala. Ganun lang ang dahilan niya? May mga namatay na po ba sa lugar na ito? Wala pa akong nakikitang bangkay o patay na masasabi kong may pinatay. Basta wala lang nakakabalik. May posibilidad na buhay pa sila.
Nanatili lang sila sa lugar na ito. Ano po kayo rito? Bakit ang dami ninyong alam sa lugar na ito? Subalit ang inaasahang kasagutan sa mga tanong ni Sarah ay hindi na naibigay ng lalaki. Patuloy lang ito sa paglalakad at hindi na sila kinausap. Hindi na rin ito umimik hanggang sa makarating sila sa isang dibisyon ng kahoy na may nakasulat na pitik. Katulad din ng mga lugar sa Batangas na may mga boundary. Pagdating nila roon ay may 4 na tanod na nakatayo sa gilid ng nakaharang na kahoy. Parang ito ang nagsisilbing checkpoint. Wala naman siyang napapansing kakaiba, maliban sa mga ikinikilos nito. Bukod sa kanilang dalawa ni Raul ay may nauna ng mag-asawang naghihintay rin sa kung sino mang tao ang nakatoka sa pagbabantay. Kitang-kita nila na binuksan ng 4 na tanod ang bag ng lalaki. Mabuti na lang at wala silang dala na kahit anong mga gamit. Maliban sa maliit na bag niya. Doon lang din napansin ni Sarah ang matinding paglamig ng suot niyang kwintas. Doon ay napatingin siya sa mukha ni Raul. Sobrang lamig ng suot kong kwintas. Bakit kaya? Sa akin din, samantalang kanina sobrang init. Hindi ko pa naman naitanong kay Nanay Ruming ang tungkol sa dahilan kapag lumamig ang kwintas natin. Bigla ko naalala. Nasa na kaya yung nag-iisang nakaligtas sa lugar na to? Hindi man lang ba siya gumawa ng paraan para maituro to sa kinauukulan? Walang mangyayaring masama sa atin dito. Kakapit tayo sa pag-asa sa kwintas na ibinigay sa atin ni Nanay. Marahil sa taong nakatakas, gusto lang niya ang tahimik na buhay o may iniiwasan. Muli nilang ibinaling ang paningin sa 4 na tanod na abala sa paghahalukay ng mga gamit ng mag-asawang nauna sa kanila, na para bang sinadyang pumunta sa lugar na yon. Nang matapos na ang mga ito sa pagsusuri sa mga gamit ng mag-asawang nauna sa kanila, ay sila naman ang binalingan ng 2 tanod. Nang lumapit sila ay mabilis na tumalikod ang lalaking naghatid sa kanila at iniwan sila sa lugar na yon. Sarah, tama pa kaya ito? Kailangan ba talaga to? Napakahigpit naman nila. Parang magnanakaw lang ang palabas eh. Tumahimik ka nga, baka marinig ka. Hindi ba't ikaw ang may kagustuhan nito? Ikaw ang nagpumilit na umuwi tayo sa probinsya ninyo kahit ayaw ko. Dahil dito ako natatakot. Tapos ngayon ako pang tatanungin mo? Para namang sinisisi mo na ako sa mga nangyayari ngayon. Alam mong hindi ko gugustuhin mapahama ka. Ewan ko, natatakot na ako. Nakasimangot na lumapit sina Sarah at Raul sa mga tanod na nagtitingin ng mga gamit nila. Nang makitang wala silang kadaladala na kahit isang gamit, ay nagkatinginan ng mga ito. Pinagmasdan silang mabuti. Buti na lang at naitago nila sa ilalim ng damit ang kanilang mga kwintas. Tumangulang ang nakaitim na damit na tanod bilang patunay na sila ay pasado sa lugar na yon. Ipinagpatuloy nila ang paglalakad hanggang makakita sila ng isang bahay na may matandang nakayuko habang nagwawalis. Sandali itong huminto at lumapit sa kanilang dalawa. Nakabestida itong lampas hanggang tuhod, kulay dilaw na may disenyong simpleng dahon. Si Aling Deska ang matanda na nagmamay-ari ng bahay paupahan sa baryo. Anong sadya ninyo? Naghahanap din ba kayo ng matutuluyang bahay? May bakante pa ako sa dakong dulo. Magkano naman po, Ale? Magtatanong po sana kami kung may bakante pa po kayong paupahan, bukod sa dulo pong bahay. Naku, wala na. Huli at nag-iisa na lang ang kubong yun. Maganda naman at bagay sa inyo. Pwede na, kesa wala tayong pansamantalang matuluyan. Meron akong isa, bahay ng anak ko, kaya lang ayoko masyadong maingay sa bahay. Kaya doon ko kayo itinuro sa bandang dulo. Pero kung gusto naman ninyo, pwede ninyong makita. Makakaasa po kayo na 2 linggo lang kami rito. Maaari ko na po bang makita ang bahay? Naku, Neng, habang buhay na kayo mananatili rito. Pero wag na ninyong pansinin ang mga sinabi ko. Sige na, sumunod na kayo sa akin. Tinahak nila ang maliit na eskenita papasok sa madilim na bahagi ng bakuran. Gumagala ang kanilang mga mata sa naiibang katahimikan ng lugar. Parang hindi ko gusto ang lugar. Nakakatakot naman dito. Wala akong makitang ibang tao gaya na sinasabi ng babae na marami na yung nakatirang tao dito. Tingin ko lahat bakante. Hindi naman umiinit ang kwintas na ibinigay ni Nanay Ruming, kaya wala ritong aswang.
Bakit? Sigurado ka bang gumagana yan? Baka nabili lang yan ni nanay sa Tianggi eh. Mukha namang nagkamali tayo sa pagsunod sa pag-init ng kwintas. Kung saan-saan tuloy tayo dinala. Kalimutan mo na nga yan. Basta hindi magandang pakiramdam ko sa baryong to. Ngayon pa ba tayo aatras? Ito lang ang lugar na pinaghatidan sa atin ng lalaki kanina. Tingnan mo si Simbad, dumapo siya sa puno ng mangga. Hindi naman siya humuhuni. Tingnan mo, wala na rin ang papel na nakalawit sa paa niya. May pinagdalan siya ng papel? Sino kaya? Ano bang tinitingala ninyo sa puno? Ipapaalam ko lang sa iyo na may mga kondisyon ako sa bahay na pinapaupahan ko. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, kailangan hindi na kayo lalabas ng bahay. Hindi rin kayo maaaring makitang pakalat-kalat sa gabi kasi may curfew sa lugar na ito. Wala po. Sandali po. Bakit ang daming bawal sa lugar na to? Sa amin sa syudad, malaya kami kung anong oras kami gumala. Probinsya ito. Yon ay batas dito, ngunit nasa inyo naman kung susunod kayo at kung maniniwala kayo. Mahigpit nyo ring isara ang pinto at bintana ng inyong kwarto. Huwag na huwag din kayong makikipag-usap kung kani-kanino, lalo na kung kayo ay nasa loob ng inyong tahanan. At kapag may kumatok sa inyong pinto at hindi ninyo kilala, huwag na huwag nyo ring pagbubuksan. Bakit po? Pwede po ba naming malaman ang dahilan? Pero kung yun po ang batas, susunod naman po kami. Ibibigay ko na po ba ang bayad namin sa upa? Mabuti na yung hindi ninyo malaman. Bukas ko na lang kukunin ang bayad. Alam kong pagod kayo sa biyahe. Magpahinga na muna kayo. Huwag ninyong kalilimutan ang mga naibilin ko sa inyo, ha? Ito ay para sa kapakanan nyo lang. Siya. At medyo dumidilim na ang paligid. Aalis na rin ako. Nang mawala na sa paningin ni Sara ang matanda, bahagya siyang siniko ni Raul. Nakakunot ang noo nito at nakasimangot. Ang tinutukoy nito ay ang pagsang-ayon niya sa kagustuhan ng matanda na kailangan nilang maging parang bilanggo sa kubong yun sa tuwing sasapit ang gabi at kailangan nilang nasa loob na ng bahay pagpatak ng dilim. Pati ang makahulugang pagpapakita nito ng banta na walang sino man ang nakakaalis sa lugar na yon. Nabigla rin naman ako sa pagpayag ko sa matanda, pero mabuti na rin siguro yun dahil tayo naman ang bagong mukha dito sa lugar na ito. Basta, hindi pa rin ako sang-ayon dun. Medyo nakakasura na sila eh. Palagi nila tayong binibigyan ng iisipin. Sinaway na lang ni Sara ang asawa bago tinungo ang loob ng kubo. Pagpasok nila ay nakita naman nila na maayos ang loob. May mga kumot at unan na nakahanda na sa katre. Sadyang pang 2 tao lang ang bahay. Matulog na muna kaya tayo. Nakakapagod yung mga nangyari sa atin eh. Bigla ako tuloy naisip si Nanay Roming. Alam niya kaya ang lugar na to? Paano niya malalaman? Aksidente lang naman ang pagkakapadpad natin dito. Ang inaalala ko lang ay si Simbad. Kung maamo sana sa atin ang ibon na yun, pwede natin siyang gamitin para makahingi ng tulong kay Nanay Roming. Malalim na buntong hininga na lang ang itinugon ni Sara sa kanyang asawa. Inilatag ni Sara ang malapad na banig na yari sa abaka. Malawak din ang sahig na kawayan ng katre at sariwa naman ang simoy ng hangin dahil sa 2 bintana ng kubo. Pero kagaya ng sinabi ng matanda, kailangan nilang magsara ng pinto at bintana kapag madilim na ang paligid. Kapag nakaalis tayo sa lugar na ito, hindi na ako magtatangkang sumama sa'yo. Grabe ka naman. Nakaunang ka pa sa mga braso ko habang sinasabi mo yan ha. Ayos ka lang? Pasensya na kung nangyayari to sa atin. Matulog na nga tayo. Tinalikuran na ni Sara ang asawa. Totoo, masama ang loob niya at sinisisi niya ito sa mga nangyari, pero natatakot din naman siyang mapahamak si Raul. Kinabukasan ay maagang nagising si Raul. Ito na rin ang nagluto ng almusal nila ni Sara. Mabuti na lang at may naglalako ng mga paninda sa lugar na yon. Kahit papaano ay may nailuto ito. Halos pwede nang sabitan ng kawali ang nguso ni Raul nang madatna nito ni Sara sa kusina habang nagluluto. Napapangiti na lang siya sa itsura ng asawa habang hinihiwa ang sibuyas at bawang na igigisa naman ito sa nabiling karne raw ng baboy ramo. Alam mo, parang gusto ko nang pagsisihan, Sara, na isinama pa kita sa probinsya namin.
Sus, Raul, huli na para magsisi ka pa. Tapusin mo na agad yan at pupunta tayo sa bayan para magtanong kung sino ang pwedeng makapagbigay ng tulong sa atin. Dahil mauubos ang perang dala natin kapag wala tayong nakuhang trabaho rito. Opo, sungit naman ito. Nang matapos mag-almusal ang mag-asawa, ay naglakad na sila papunta sa bayan. Sa kanilang paglalakad, kakaiba ang mga tingin ng mga taong naroroon. Halos lahat ay parang kakainin sila ng buhay. Sa isang banda ay pilit niyang inuunawa ang kakaibang ikinikilos ng mga taong nakakasalubong nila. Nakakatakot na tuloy magtanong dahil mukha namang hindi sila makakakuha ng impormasyong hinahanap nila. Siniko pa niya palihim si Raul habang mahigpit itong nakakapit sa kamay niya. Mukhang mas takot na takot ang kanyang asawa kaysa sa kanya. Bakit kasi ganyan sila makatingin? Wala naman tayong pwede mapagtanungan sa kanila eh. Mukhang mga kanibal. Umayos ka nga, baka makahalata silang natatakot ka. Kalalaki mong tao, napakaduwag mo. Sa tingin ng mga tao, normal lang yan dahil bago lang tayo rito. Hindi mo ba nakikita? Nakakatakot silang tumingin. Nahahawa na ako sa'yo sa mga pinagsasasabi mo. Hindi naman umiinit ang mga kwintas natin ah. Anong kinakatakot mo? Paano nga kung wala naman talagang bisa ang kwintas na pinadala sa atin ni Nanay Ruming? Imbis kasi uminit, napakalamig ng palawit. Hindi ko naman maintindihan kung anong gustong ipahiwatig ng paglamig ng kwintas na suot ko. Naniniwala ako sa kakayahan ni Nanay. Saka umayos ka, baka masamid pa si Nanay sa mga pinagsasasabi mo eh. Hindi ba't kaya naman tayo napadpad sa lugar na ito dahil sa biglang pag-init ng kwintas? Nahinto lamang sila sa pag-uusap ni Raul nang matanaw ni Sara ang isang matandang lalaki. Ito ang perpektong tao na maaari nilang mapagtanungan tungkol sa kanilang layunin. Umaasa siyang masasagot ng matanda ang paghingi niya ng tulong dito. Mawalang galang na po sa pag-abala namin sa inyong ginagawang pagbibilad ng mga tuyong isda. May alam po ba kayo na pwede naming masakyan kahit bangka para makaalis sa lugar na ito? Mukhang hindi siya nakakaintindi ng Tagalog. Marami na tayong nakausap na Tagalog magsalita. O baka ayaw lang talaga nilang magsalita na para bang may pumipigil sa kanila. Tara na nga, nilayasan na tayo eh. Sa gawing yun, may isa pang lalaki. Lapitan natin, ako naman magtatanong. Sige, ikaw naman. Ngunit nabigo din si Raul sa pagtatanong sa lalaki. Bigla namang nakaramdam ng lungkot si Sara dahil walang may gustong kumausap sa kanila. Nabigo silang makuha ang kasagutan. Hanggang isang lalaki na naman ang natanawan nilang may dalang lambat ng isda. Nakasuot ito ng salakot, pantalong butas sa may tuhod at jacket na asul. Mukhang galing pa ito sa dagat dahil basa pa ang damit nito. Napagtanto nilang nasa tabing dagat lang pala sila kung saan ay may nabanggit ang Nanay Ruming niya na tungkol sa tubig. Maaari ko po ba kayong makausap? Napadpad po kasi kami sa lugar na ito. Gusto na naming umalis pero walang may gustong makausap kami. Pwede ko po ba kayong maabala kahit ilang minuto lang po? Pasensya na po, humihingi na po kami ng tulong. Nakikiusap po ako, Manong. Hindi ba ninyo ako nakikilala? Saglit at tatanggalin ko muna tong salakot ko. Tungkol saan bang itatanong nyo? Ah, ikaw yung naghatid sa amin kahapon. Taga rito ka pala. Ano bang pangalan mo? Ako si Carno. Marami na kayong pinagtanungan. Alam ba ninyong inilalagay niyo ang inyong mga sarili sa kapahamakan? Desperado na kaming umalis dito. Isang katanungan lang sana. Paraan kung paano kaming aalis sa lugar na ito. Nakakatakot dito kaya gusto na naming umalis. Dayo ka dito, di ba? Mag-iingat pa rin kayo sa mga pagtatanungan nyo. Huwag kayong mag-alala at palagi ko kayong sinusubaybayan. Dahil sa kwintas na suot nyo, alam kong may isang taong nagbigay niyan sa inyo kaya dahil dyan, lihim ko kayong sinusundan. Kaya sana mag-iingat kayo sa mga taong nakatira dito. Opo, nag-iingat naman kami. Pero kung hindi naman namin sila kakausapin, kanino pa kami dapat lumapit? Gusto ko lang naman pong malaman kung bakit hindi pinahihintulutang makaalis sa lugar na ito ang mga dayo dito sa inyong baryo. Kung ako sa inyo, umuwi na lang kayo kung saan kayo ngayon nakatira. Pasensya na, ngunit wala akong kakayang maitakas kayo dito eh. Sumunod na lamang kayo muna sa mga sinasabi ko at bigyan niyo ako ng konting panahon. Kunin niyo na ito na huli kong isla para hindi nila isipin nagtatanong-tanong lang kayo.
Pinapayuhan ko kayo wag na kayong magtatanong tungkol sa bagay na yan kung ayaw ninyong mapahamak. Talagang hindi namin kayo maintindihan eh. Sandali po, Kuya Karno. Ano po ang ibig niyong sabihin? Ngunit nagmamadali nang umalis ang lalaki. Dala ang mga gamit ay hindi na sila pinagkaabalahang lingunin. Katulad ng mga naunang pinagtanungan ni Sarah, nabigo siyang makuha ang kasagutan sa mga katanungan niya. Huy, bakit umiiyak ka? Hindi ko kasi alam ang gagawin. Walang gustong kumausap sa atin. Ano ba kasing klaseng lugar to? Tahan na. Ang mabuti pa, umuwi na lang tayo. Tapos ano, maghapong nakatunganga? Maghihintay ng kamatayan natin? Konting tiis lang oh. Kapag nagkakaganyan ka, lalo lang ako nakukonsensya eh. Tingnan mo ang paligid natin. Ang mga bahay, mga tao. Pagmasdan mo ang mga ikinikilos nila pagkatapos na makita nila tayo. Para silang mga daga na unti-unting nagtago sa kanilang mga lungga. Na para bang isa tayong malaking banta para sa kanila. May ilan pang ang pinagsasarhan sila ng pinto at bintana. Ang iba naman ay ipinagtatabuyan sila. At ang malala pa, bubuhusan sila ng tubig at ihi upang maitaboy lamang sila. Kaya nagpasya na lang ang mag-asawa na umuwi na lang. Madilim na ang paligid nang binagtas nila ang daan pauwi sa inuupahang bahay. Bukas na lang ulit tayo bumalik dito. Mukhang wala tayong mapapala sa kanila. Hindi talaga maganda ang pakiramdam ko sa lugar na to eh. May sumusunod sa atin. Bilisan mo ang paglalakad. Oo nga, baka naman si Carno. Hindi, iba ang pakiramdam ko sa taong sumusunod sa atin. Halos mag-unahan sina Raul at Sarah sa mabilis na paghakbang makaalis lang sa lugar na yon. Unang araw pa lang nila sa baryo ngunit madalas pabilisin ng mga tao ang tibok ng kanilang puso. Nang lingunin naman nila ang likuran ay wala naman silang nakitang tao o kahit anong nilalang na sumusunod sa kanila. Nakahinga lang sila ng maluwag nang makarating na sila sa kanilang inuupahang bahay. Dali-dali nilang isinara ang pinto at bintana, ngunit wala pang ilang segundo ay may mga tao nang kumakatok sa kanilang pinto. At dahil medyo madilim na yon ay nagdadalawang isip ang mag-asawa na pagbuksan ang mga ito. Ako na magbubukas. Wag! Di ba sinabi ni Aling Deska huwag tayong makikipag-usap sa mga hindi natin kakilala? Eh paano kung importante? Napilitang buksan ni Sarah ang pintuan dahil hindi naman umiinit ang kwintas niya. Maliban sa sobrang paglamig nun. Dalawang lalaki ang nakatayo. Mga tanod o ito mismo ang kapitan ng barangay dahil sa itim na kasuotan nito. At may hawak na mga batuta. Sino po sila? Ay mawalang galang na po sa inyo. Magtatanong lang po sana kung para saan ang mga itinatanong niyo po dito sa aming mga kababaryo. Mangyari po na kailangan naming malaman kung wala kayong ginagawang kakaiba dito sa aming lugar. Mahigpit po kasi ang patakaran dito kapag may mga dayo. Naghahanap po kami ng mga taong makakatulong sa amin para madala kami sa sakayan ng bangka para makaalis sa lugar na ito. Ibig sabihin ay dayo nga lang po kayo dito sa aming barangay. Kung maaari po, sumangguni po muna kayo sa aking tanggapan para malaman ninyo ang mga patakaran dito sa amin. May kasama ka ba? Nasaan po pala ang lalaking kasama ninyo kanina? Si Raul po ba? Asawa ko siya. Nasa loob lamang po siya ng aming banyo. Sige po at bukas pupunta kami sa inyong barangay. Hihintayin ko kayo para naman malaman ninyo ang aming patakaran at kabayaran kapag sumuway sa batas na pinatutupad namin. Nag-iingat lang kami sa mga taong mangangahas na manggulo sa katahimikan ng lugar na ito. Nang makaalis ang mga bisita ni Sarah, ay saka lang siya nakahinga ng maluwag at pasimpleng nahawakan ang kwintas. Isinara na niya ang pinto. Sa kanya tinawag si Raul na dali-dali pang pumasok sa banyo nang buksan niya ang pinto. Nakakunot ang noo na napatingin siya sa asawa nang lumabas ito. Nagpunta rito ang kapitan ng barangay. Nakakatakot siyang makatingin. Malikot ang kanyang mga mata. Grabe rin ang paglamig ng kwintas ko, kaya nga hinubad ko muna. Kaninang umaga mo pa pala hindi suot ang kwintas mo. Hindi ba sabi mo na kahit anong mangyari, wag natin itong huhubarin? Ibinilin din ni nanay yun. Kahuhubad ko lang ngayon. Masyado kasing malamig kanina na parang yelo.
pasensya na. Munti ko nang makalimutan isuot ulit. Isinuot ni Sarah ang kwintas sa leeg niya at ganun pa rin ang paglamig nun at kakaiba ang reaksyon ng palawit na yon na dahon ng langka. Sino nga pala yung kausap mo kanina? Siya na ba yung kapitan? Malagom kasi ang tono ng boses at nakakakilabot ang dating. Hanggang sa loob ng banyo, dinig ko eh. Pinapapunta tayo sa kanilang tanggapan dahil sa ginawa natin kanina. Sa palagay ko sila ang mga nilalang na naramdaman natin kanina na sumusunod sa atin. Mukhang tama si Carno sa mga sinabi niya sa atin. Kahit kay Carno, mahirap di magtiwala. Baka nga siya pa nagsumbong kay kapitan eh. Pwedeng mangyari pero magaan ang pakiramdam ko kay Carno. Pasado 7:00 na ng gabi at kalat na ang dilim sa paligid. Nang matapos na sila sa kanilang mga gawain, ay marahan na silang nahiga sa kanilang kwarto. Pasensya ka na talaga, Sarah. Huwag ka na nga humingi ng pasensya. Narito na tayo, hindi ba? Nakukonsensya lang ako. Ano kaya kung hindi natin suot ang kwintas na ibinigay ni nanay? Nandito kaya tayo? Sinasabi mo bang dahil sa kwintas na suot natin kaya tayo napahamak? Kalimutan mo na nga. Matulog na tayo. Ano, pupunta ba tayo sa barangay bukas? Oo, mahirap na sumalungat sa kanila. Malay mo, baka sila pa ang makatulong sa atin. Iba naman ang iniisip ko. Ano ba yun? Kanina ko pa napapansing tahimik ka. Nakarating na nga agad sa kapitan ang ginawa natin kahapon eh. Sa Makatuwid, may mga taong lihim na sumusunod sa ating mga ikinikilos. Idagdag pa ang kakaiba kong napapansin sa mga kilos ng lahat ng taong nakatira sa lugar na ito. Alin, yun bang bukod sa pagsasara ng kanilang mga bahay, ang mga tao hindi na lumalabas pa ng bahay sa gabi? Pagsapit pa nga lang ng 6:00 ng gabi, wala ka na makikitang liwanag sa mga tahanan. Maliban sa liwanag na nagmumula sa kalangitan at sinag ng buwan. Oo, Raul, tiyak na mapapahamak na tayo. Dito na tayo malilibing ng buhay. Mag-isip ka nga, di ko hayaang mapahamak tayo dito. Karatig baryo lang to ng lugar namin kaya huwag ka na mag-alala. Naputol ang pag-iisip ni Sarah nang marinig ang sunod-sunod na pagkatok ng mga tao sa labas. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang biglang paglamig na naman ng suot nilang kwintas. Walang tigil sa pagkatok sa pinto na nagbigay sa kanila ng kakaibang pakiramdam. Sumisilip pa nga sa bintana ang malaking anino, kaya mabilis silang gumapang papunta sa gilid ng dingding. Mga aswang yan, Sarah. Ngayon ko naiintindihan na kabaligtaran sa ipinaparamdam sa atin ng kwintas. Ang mga nakakausap natin ay pawang mga aswang. Huwag na huwag mong bubuksan yan. Dahil kung hindi, ngayon na tayo maililibing dito ng buhay. Wala bang pwede maipanglaban sa kanila? Wala. Mukhang walang epekto sa kanilang bawang. Kailangang maharangan natin ng bangko o lamesa ang pinto upang hindi sila makapasok. Isinusumpa kong bukas na bukas din. Aalis na tayo sa lugar na ito. Uuwi na tayo. Totoong may aswang sa baryong ito. Hindi ko lang alam kung bakit may abnormal na pagpaparamdam ang kwintas na binigay sa atin ni nanay. Umiinit o lumalamig, parang pareho ang dahilan. Hindi ko rin alam, pero kahit wala ang kwintas, sa paraan ng kanilang pagkilos, alam ko nang sila'y mga aswang na gustong lumapa sa atin. Nahigit nila ang kanilang paghinga nang makita ang dalawang anino sa labas ng bintana. Kitang-kita nila ang nakakatakot na hugis ng kanilang anino. Ang ulo nila ay hugis kambing na may malalaking pangangatawan. Mahahaba ang dila na pilit pang ipinapasok sa maliit na siwang ng bintana. Para silang mga aso kung maglakad. Sa pagkataranta ay nahablot ni Sarah ang kanyang maliit na bag at kinuha ang spray ng pabango na madalas niyang inilalagay dito. Makakatulong pa rin ang pabangong ito sa mga gustong manakit sa atin, kahit aswang pa yan. Isa pa magagamit natin ang kwintas sa pamamagitan ng tubig. Ako na ang kukuha ng tubig. Lalabasin ko sila. Susubukan natin gamitin ang bisa ng kwintas. Wiwisikan natin sila ng tubig. Titignan natin kung anong magiging epekto nito sa kanila. Mag-iingat ka. Dito ka dumaan sa likod ko. Ako ang bantay sa pinto. Pagkatapos mong gawin ang plano natin, pumasok ka agad dito sa loob, ha? Tangulang ang itinugon ni Raul sa kanya. Dahan-dahan silang nagtungo sa pinto sa may kusina. Walang tigil pa rin sa labas ang mga aswang na pilit na pumapasok sa loob ng kanilang bahay.
Pero dahil sa takot ni Sarah na mapahamak ang asawa, sumama na rin siya at doon nakita niya ang kahindik-hindik na totoong itsura ng nilalang. Gawin mo na! Hetong sa inyo! Marami sila, Raul. Kunin mo itong tubig. Isaboy mo ng lahat sa kanila. Teka, sa bandang madilim na bahagi, hindi ba si Carno yun? Oo, nilalabanan din niya ang mga aswang at may kwintas din siyang tulad ng sa atin. Ang nakakatuwa pa, may dala siyang tubig na nakalagay sa isang malaking pang-spray ng palay at isinasawsaw lang niya ang kanyang mga kamay habang itinututok yun sa mga aswang. Mukhang alam niya kung paano gamitin ang agimat. Tignan mo ang epekto ng tubig sa mga aswang, parang napapaso sila. Diyos ko, malapit nang matalo si Carno. Humahaba rin pala ang dila nila. Kailangan natin siyang tulungan. Ngunit sa paglapit ni Raul para tulungan si Carno, ay kitang-kita naman ni Sarah kung paanong napuluputan ng mahabang dila ng shibing ang asawa niya. Tinakbo niya ito dala ang tubig. Sa pagwisik niya sa katawan ng aswang ay para namang napapaso na natanggal ang dila nito sa leeg ng asawa. Nabitiwan nito si Raul, dahilan para bumagsak ito sa lupa habang habol ang hininga. Nang itatayo na ni Sarah ang asawa, ay naramdaman naman niya sa balikat ang pagbaon ng kuko ng shibing. Umagos ang mainit na likido sa kanyang balikat. Ngunit nang makita ng shibing ang pagliwanag ng kanyang kwintas, ay napapasong kumaripas ito ng takbo. Ngunit hindi pa man ito nakakalayo, natumba ito at kagaya ng mga nauna ay nagkikisay na ito sa lupa. Nagkatinginan silang dalawa ni Raul. May sugat ka! Pumasok na kayo sa loob! Ayos lang ako. Konting sugat lang to. Nakipaglaban si Carno sa mga aswang at sa bawat pagsaboy nito ng tubig sa mga kalaban ay nagkikikisay ito sa lupa at sumusuka ng mapuputing likido. Si Sarah naman ay nakatulala na lang ng isa-isang nagsipulasa ng mga aswang sa ginawa ni Carno. Saka lumapit ito sa kanila at humihingal na hinila sila papasok sa loob ng kubo. Isaran niyo mabuti ang mga pinto at bintana. Hindi malabong bumalik sila o di kaya magtawag na mga kasama. Anong klase mga nilalang ba sila? Oo nga, bakit ganun ang kanila mga itsura? May kwintas ka rin ang tulad sa amin. Sino ka ba talaga? Hindi na mahalaga kung sino ko. Ang mahalaga, malaman ninyo kung ano mga uri ng nilalangan na kalaban natin dito. Ano nga ba? Mukha sila mga asong nauulol, ngunit tao naman ang katawan. Bukod sa mabalahibo ang kanilang mga katawan, nakataas ang unang mga paa nila at kung maglakad parang mga aso. Meron din sila mga buntot na halos 2 dipa ang haba. Shibing ang tawag sa kanila. Lahat ng mga tao dito ay takot sa aswang na yun. Kumakain sila ng mga mata, dila, ilong at higit sa lahat, sariwang puso. Para sila mga palaka kung kumain. Ginagamit nila ang kanilang humahabang mga dila sa pag-atake sa mga gusto nilang mabiktima. Diyos ko, talagang dito na kami malilibing ng buhay katulad ng mga nauunang naiulat na nawawala. Matigas kasi ang mga ulo ninyo Ayan at nakita ko nang galing dito si Kapitan. Ano nangyayari pala sa mga shibing na nakalaban natin? Bakit ganun ang nangyayari sa kanila? Sumusuka sila ng malapot na puting likido kapag tinatamaan ng tubig na galing sa mga kamay natin. Dahil ba sa kakayahan ng agimat? Oo, dahil hindi nila kinakaya ang epekto ng agimat sa kanila. Kaya't nagre-resulta yun ng pangingisay ng katawan nila. Kahit masugatan o masaktan nila ang may suot ng kwintas na to, magkakaroon sila ng abnormal na pagkilos ng katawan hanggang sa sila ay mamatay. Kakaibang shibing dahil ang dila nila ay may init at nakakapaso. Tignan mo yung nangyari sa iyong katawan, Raul. Nasugatan ka at nagkaroon ng paso. Ngayon, buhusan mo ito ng tubig gamit ang iyong kamay. Makikita mo magkakaroon niya ng pagbula. Sinunod naman ni Raul ang inutos ni Carno. Habang walang kurap ang mga mata ni Sarah na nakatingin sa leeg ng asawa, pinatakan nga ito ng tubig at namangha sila sa reaksyon nun sa napasong balat ni Raul. Tama ka nga. Kusang natanggal ang laway na dumikit at ang pumalit na lang yung mapupula mga paso. Malaking tulong pala tong agimat na suot natin. Ang paglamig at pag-init ng kwintas, bakit nangyayari yun? Mainit kapag panganib. Malamig kapag may kalaban. Pero ang alam ko, malamig lang ang nakakatakot na reaksyon ng kwintas. Sarah, yung sugat mo naman sa balikat ang papatakan ko ng tubig na galing sa kamay ko para mawala naman ang laway na shibing.
Muntik na akong atakihin sa puso nung makita kong bumaon yung kuko ng shibing sa balikat mo eh. Kung tama ang hinala ko, galing kay Nanay Ruming ang kwintas na suot nyo. Paano ninyo nakilala si Nanay Ruming? Bata pa ako na makilala ko siya. Siya yung sinasabi ko nag-iisang nakaligtas sa lugar na to. Iniwan niya yung pamilya niya dito nung nalaman niyang nakapag-asawa ang anak niya ng isang shibing na may kakayahang mag-anyong tao. Hindi niya kinayang kalupitan ng pamilya ng anak, kaya siya mismo ang lumalaban dito. At ako naman ang anak ng mag-asawang pinatay ng apo nito. Kung hindi ako nagkakamali, alam na niyang nasa panganib kayo. Wala akong kaalam-alam na totoo pala ang mga sinabi niya sa amin noon. Paano na? Paano na kami makakatakas? Magpanggap muna tayong walang alam. Kung totoong napatay natin ang mga shibing, hindi malayong mangyari na bumalik sila para gumanti. Tama ka. Kaya sa susunod, kailangan na natin mag-ingat. Masyado kasi mabilis ang mga pangyayari. Mabuti na lang at dumating ka. Kung hindi napatay na kami ng mga aswang. Natahimik silang tatlo sa muling pagbalik ng mga shibing. Ngunit sa pagkakataong yon ay kita nila ang isang lalaking nakatayo sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Kitang-kita nila yon sa maliit na butas ng bahay sa dingding. Mas maraming shibing ang dumating kaysa nung una. Hinayaan nila itong magpaikot-ikot sa labas para isipin itong nakaalis na sila sa bahay. Ngunit nakahanda silang tatlo sa posibilidad na makapasok ito sa kubong yon. Halos mabingi sila sa lakas ng tibok ng kanilang mga puso. Parang bigla akong natakot sa kanila. Huminahon ka lang, aalis din ang mga yan. Ngayon ko lang nalamang may ganong aswang na nabubuhay dito sa karatig lugar namin. Ngayon naniniwala ka na kay Nanay Ruming na madalas mo lang idinadaan sa biro ang mga sinasabi niya. Ilang minuto pa ay tumigil din ang pangangatok ng mga aswang sa labas. Maging ang mga yabag nito ay papalayo na rin. Matamang pinakinggan ni Sarah ang labas ng bahay upang makasiguradong wala na nga ang mga shibing na makakaligtas sila hanggang kinabukasan. Ngunit tatayo na sana sila upang tumungo sa pinto, bigla na lang silang nagulangtang sa sunod-sunod na katok sa pinto mula sa labas. Walang tigil yon na halos masira ang kanilang pintuan. Humanda si Carno para magtago sa silid, lalo na nang marinig nito ang boses ni Aling Deska. "Neng! Buksan ninyo ang pinto! Si Aling Deska ito!" Sarah, pagbubuksan ko ba? Aswang yata pati si Aling Deska. Teka, nasa na si Carno? Nagtago sa silid natin. Hindi pwedeng malaman ng kahit na sino na tinutulungan tayo ni Carno. Sige na, pagbuksan mo na ng pinto. Hindi naman umiinit o lumalamig ang kwintas. Wala nang aswang sa labas. Nagtutulakan pa ang mag-asawa sa kung sino talaga ang magbubukas ng pinto. "Magmadali kayo! Buksan ninyo ang pinto!" Saglit lang po. "Bilisan mo at baka makahalata na ang matanda." "Ako na nga, hindi ka pa naman sanay magsinungaling." Dali-daling pinagbuksan ni Sarah ang matanda ng pinto. Nakita niyang nag-iisa lamang ito na may nakalagay pang kung anong tela sa ulo nito. Nakasuot ito ng jacket na maong habang humihingal na nakatingin sa kanila at nagtataka sa naging ayos ng bakuran nila. Baka sa mukha ng matanda ang labis na takot at pagkataranta. "Dalian ninyong mag-asawa. Doon muna kayo sa aking tahanan at hindi kayo ligtas sa bahay na ito." "Bakit po, Aling Deska?" "Huwag ka na munang magtanong. Dalhin na ninyo ang mga importanteng bagay lang upang mas mabilis. Doon ko na lang ipaliliwanag sa inyo ang inyong mga nais malaman. Bilisan na ninyo dahil natitiyak kong babalik sila." Ilang mga gamit lang ang dinala ni Sarah at Raul. Nagtataka man ay sumunod na rin ang mag-asawa sa matanda. Baka sa mga mukha nila ang labis na pagkataranta na makaalis agad sa lugar na yon. Nang makarating sa tinutuluyan ng matanda, ay wala nang inaksayang oras si Sarah para malaman ang dahilan sa kung ano ang nagaganap kanina. Dahil hanggang sa mga oras na ito ay nanginginig pa rin sa takot ang kanyang buong katawan. Alam nilang ligtas si Carno sa kanilang tahanan dahil kabisado na nito kung paano lumaban sa mga aswang. "Maaari ko po bang malaman kung anong klaseng nilalang ang pumunta sa bahay namin kanina? Hindi sila normal na tao dahil mga aswang sila." "Ngayon alam na nila kung ano ang pakay ninyo sa baryong ito. Hindi na nila kayo titigilan.
Delikado na sa inyo ang manatili pa sa lugar na ito. Pero wala naman po kaming ginagawang mali o labag sa batas na pinaiiral dito. Bakit kami mga nganib, Aling Deska? Dahil dayo kayo sa aming baryo. Alam ba ninyong dating tirahan ng aking anak na lalaki ang inuupahan niyong bahay? Ipinagawa namin yan ng aking asawa sa anak naming si Kaloy bago siya natagpo ang patay sa loob mismo ng silid niya. Mahabang pahayag ng matanda. Nagsisimula ng bumangon ang kuryosidad sa kanyang isip sa kung ano nga ba ang totoong dahilan kung bakit nangyayari yon sa baryo. Mabuti na lang at hindi nakakahalata ang matanda na alam na nila talaga ang totoong pagkatao ng mga aswang. Ang totoo, maayos at tahimik ang lugar na ito nang hindi pa umuupo ang bagong kapitan namin dito. Magmula nang hawakan niya ang baryong ito, sunod-sunod na ang patayan at marami ang natagpo ang bangkay na wakwak ang mga tiyan. Nawawala ang mga laman loob at lahat sila ay tutol sa pamamahala ni Kapitan. Isa sa mga napaslang ng mga aswang ay ang anak ko. Matagal na ninyong alam na may aswang sa lugar na to pero walang may lakas ng loob sa inyong magsumbong? Kanina nga po, nakita namin ang kanilang mga itsura kaya hindi kami makalabas dahil sa sobrang takot. Ang lakas ng loob ninyong sumuong ng gabi para lang kami ay mapuntahan ninyo at tulungan. Lumungkot ang mukha ni Aling Deska nang maalala ang mapait na sinapit ng anak nito sa mga kamay ng aswang. Pero hindi maintindihan ni Sarah ang kanyang sarili dahil hindi niya maramdaman ang sinseridad sa mga ikinukwento ni Aling Deska. Doon ko na lamang may aswang na gumagala sa gabi. Walang nakakatakas sa kanila. Pero bakit hindi po kayo nagsumbong kahit sa mga pulis? Kanino, Sarah? Lahat ng mga otoridad hawak ni Kapitan. Kanino kami lalapit? Lahat kami ay natatakot sa maaaring sapitin ng aming buhay. Malakas at maimpluwensyang tao si Kapitan. Ngayon lang naalala ni Sarah ang mga sinabi ng kanyang nanay Ruming. Natatakot na talaga ako. Makakauwi pa ba tayo? Huwag kang praning dyan. Wala tayong ginagawang mali. Bakit tayo matatakot? Sa palagay ko tama ang asawa mo, Sarah. Ngayong alam na ni Kapitan ang tungkol sa pagtakas ninyo sa lugar na ito, hindi ko alam kung paano pa kayo makakaalis dito. Tulungan niyo po sana kaming makaalis dito, Aling Deska. Papaano ko naman gagawin yon? Bantay sarado ang lugar na ito. Kung sa dagat naman kay dadaan, walang bangkang masasakyan. Diyos ko, anong gagawin namin? Kailangan na natin makaalis dito. Hindi na tayo ligtas sa lugar na to. Oo, makakatakas tayo dito. Walang mangyayaring masama sa ating dalawa. Sadyang hindi na binanggit ni Sarah ang tungkol sa kanilang kwintas. At sa paraang kailangan nilang makarating sa dagat kung sakaling masukol sila ng pagkakataon. Dahil alam niyang takot ang mga aswang na lumusong sa tubig na nagmumula sa dagat. Hindi rin takot sa bawang ang mga aswang maging sa sikat ng araw. Hindi ka na umimik, Sarah. Ang mabuti pa matulog na muna kayo ni Raul. Saka na lamang ulit tayo mag-usap. Sasamahan ko kayo sa barangay. Hanggat maaari, huwag kayong magpapahalata sa ating kapitan na alam na ninyo ang tungkol sa mga lahi nila. Paano naman po ang mga nangyari kanina sa bahay? Saka nakilala na namin si kapitan. Delikado po ang naiisip nyo. Kung wag na lang po kaya kaming pumunta. Kailangan, para hindi kayo lalong pag-initan. Huwag kayong mag-alala, sasamahan ko kayo. Sige na, magpahinga na muna kayo. Hindi mapalagay si Sarah sa kanyang pagkakahiga. Halos maikot na niya ang higaan nilang mag-asawa sa kaiisip ng paraan kung paano sila makakatakas sa lugar na yon. Natatakot siya sa kaligtasan ng mga taong nakapalibot sa kanila. Ang mga taong tumutulong upang mailigtas silang mag-asawa. Pati ang mga pinag-usapan nila ni Aling Deska. Uy, anong iniisip mo? Bakit kaya nangyayari ito sa atin ngayon? Kasalanan ko, Sarah, kung bakit. Pagkasabi noon ng asawa niya sa kanya, ay tumaliko dito ng higa. Para naman siyang nakukonsensyang yumakap sa likod nito at ipinikit na rin ang mga mata. Kinabukasan ay maaga silang nagtungo sa barangay kasama si Aling Deska. Walang katao-tao maliban sa 2 tanod na kasama ng kapitan na bumisita sa kanila kagabi. Sa loob naman nun ay isang malaking lalaking nakaupo sa upuang yari sa kahoy, patalikod sa lamesang nakaharap sa pinto. Ang tamang pag-uugali bilang isang kapitan,
Dapat nakaupo ito paharap sa lamesang tapat ng pinto kung saan makikita agad ito ng mga taong dudulog ng kanilang mga problema. Mahigpit ang kapit nila sa kamay ng matandang si Aling Deska. Tila kalmado lang ito na humarap sa kapitan habang makahulugan itong tinapunan ng tingin ang mag-asawa. Habang ang dalawa naman ay kailangang magpanggap na wala silang anumang nadaramang takot. Magandang umaga sa inyo, Kapitan! Kasama ko po sina Sara at Raul. Sila ang dalawang tao na napadpad sa ating lugar nang hindi sinasadya. Hihingi lang po sana sila ng permisong makaalis na sa lugar na ito at mangangakong walang ipagsasabi na kahit na ano tungkol sa ating lugar. Nagkausap na kami ng mag-asawang yan. Ang problema, dalawa sa mga tauhan ko ang sugatan. Wala silang maalala sa mukha ng nakasagupan nila. Malapit sa lugar ninyo, Deska. Sila ba ang may kagagawan? Naku, hindi po. Pagkaalis ninyo, isinarado na namin ang pinto at maaga kaming natulog. Ngunit hindi pinansin ng kapitan ang mga sinabi ni Sara. Sa halip ay tumayo ito sa upuan. Lumabas ng lamesa at mas lumapit pa sa mag-asawa. Kasalukuyang gusto na nilang hubarin ang kwintas na kanilang suot dahil sa matinding panlalamig ng bagay na yon sa ilalim ng kanilang mga damit. Ngunit kailangan nilang magpanggap na wala silang anumang dalang pangontra sa mga nilalang na ito. Halos pigil nila ang kanilang paghinga ng mga oras na yon. Kapitan, kung ayos lang po sa inyo, pwede po ba namin kayong matanong tungkol sa kagandahan ng inyong pamamalakad dito sa lugar nyo? Talagang disiplinado po sila at humahanga po kami sa galing ng inyong pamamalakad. Sinasabi mo bang maganda ang aking patakaran? O inuuto mo lang ako dahil plano niyong humingi ng tulong sa akin para makaalis sa lugar na ito? Hindi po. Wala naman kaming mapapala, hindi po ba? Ang gusto po namin maayos na pag-uusap para makaalis kami ng tahimik. Nakuha ni Raul ang atensyon ng kapitan. Pinandilatan niya ang asawa, subalit matalinong paraan yon upang mailigaw ang mga kaaway. Napakagaling ni Raul sa paraan kung paano bibilugin ang ulo ng kaharap at mukhang epektibo ang estratehiya ng asawa. Mukhang gumana yon na mas binigyan pa niya ng kulay. Hindi na po kami magtatanong sa iba. Ikaw na lamang po ang tatanungin namin. Sa mga napagtanungan po namin kahapon, lahat sila'y magaganda ang mga sinabi. Magmula nga raw po na kayo na ang naupo bilang punong barangay, natigil na po ang patayan dito sa lugar ninyo. Ano po bang sikreto para mapanatili po ninyo ang ganitong kaayusan? Parang gusto ko yan. Sa tingin ko magkakasundo tayo. Wala naman po kaming ibang gusto kundi ang umuwi na sa amin sa Batangas. Alam naman ni Sara na kabaligtaran sa impormasyong nakuha niya ang mga itinanong nila sa kapitan. Kumunot ang noo nito at muling nagpalipat-lipat ang tingin sa tatlo. Hindi man lang nagawa ng kaharap na paupuin muna sila bago magtanong. Pag-iisipan ko ang mga sinabi ninyo. Kung hindi naman tatanggapin ninyong maging isa sa mga residente ko. Kung ganon, maraming salamat ho. Tara na Sara, umalis na tayo. Pero... Umalis na kayo. Magpasalamat kayo at maayos ko kayong kinausap. Pag-iisipan ko kung papayag ako sa mga kahilingan ninyo. Isang pagbabantayon para sa kanilang kaligtasan at sa buhay nila. Kaya wala silang nagawa kundi ang umalis sa lugar ng tahimik. Tumakas na lang tayo, Aling Deska. Ang mabuti pa, sumama na lang kayo sa amin. Salamat sa mabubuti ninyong puso. Pero may mga bagay akong maiiwan dito, lalo na ang anak ko. Hindi po ba patay na ang anak ninyo? Kailangan po ninyong sumama sa amin. Pagkatapos, isusumbong natin sa mga kinauukulan ang mga aswang na naninirahan dito. Shh! Huwag kang magsasalita ng ganyan, baka may makarinig sa'yo. Ang puntod ng aking anak ang hindi ko maiwan. Dito na rin nailibing ang aking ama at asawa kaya dito na ako malalagutan ng hininga. Hindi kami naniniwalang palalayain kami ng kapitan na yon. Hindi maganda ang kutob ko sa kanya. Aalis na ho kami mamayang gabi. Huwag niyong gagawin yan. Mapapahamak lamang kayo. Isa pa, dito na ako lumaki, nagkapamilya. Kaya alam kong mapapahamak lang kayo sa mga binabalak ninyo.
May curfew ang lugar na ito, kaya nakikiusap ako, huwag ninyong gagawin yon. Natigil lamang ito sa pagsasalita nang mapadako ang paningin nito sa palawit ng kwintas na suot ni Sarah. Hindi niya napansin na nakalabas na pala ang kwintas sa damit niya. Hinawakan niyo ng matanda, saka nangislap ang mga mata. Isang uri ba ito ng anting-anting na nagbibigay ng babala laban sa mga aswang? Kanino niyo nakuha ito? May sumusunod uli sa atin. Galing po kay... Sa palagay ko hindi tamang tumigil tayo sa lugar na ito. May mga paparating. Tara na, umalis na tayo rito. Pukaw ni Raul sa atensyon ng matanda na noon ay titig na titig sa suot na kwintas ni Sarah. Napansin din ni Sarah ang pagnanasa sa mga mata ni Aling Deska. Tila kasi nakakita ang matanda ng pag-asa na hindi niya mawari kung para saan. Sa pagkakataong ito, lahat ay hindi dapat pagkatiwalaan. Walang dapat na ikapagpalagay ng loob. Muli silang bumalik sa tahanan nila at doon tumambad ang wasak-wasak nilang gamit. Mabuti na lang at wala na doon si Carno. Doon ay biglang nakaramdam si Sarah ng pag-init ng kwintas sa kanyang leeg. Ganon din ang asawa na muling binalot ng takot ang mukha. May pumasok sa loob ng bahay natin habang wala tayo. Sa palagay ko mga tanod ni Kapitan. Ano naman ang hinahanap nila? Ang suot ninyong kwintas. Kailangan na talaga ninyong kumilos. Tiyak na alam na nila na magiging banta kayo sa lugar na ito. Mabilis na umalis si Aling Deska sa kanilang harapan at nagtungo sa kabilang bahay. Hindi mo ba napansin kanina yung mukha ni Aling Deska matapos niyang aksidenteng makita ang kwintas mo? Bakit kaya? Ako rin naguguluhan. Sunod-sunod na pati ang mga tanong niya kanina. Mahirap naman magtanong pero hindi rin maganda ang pakiramdam ko kay Aling Deska. Baka naman nagkakamali lang tayo. Mabait sa atin yung matanda. Baka may tinatagong sikreto sa nakaraan. Kaya naging mausisa na siya sa may-ari ng kwintas na suot natin. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Sarah ng mga sandaling yon. Kasalukuyang nakahiga sila sa mga nagkalat nilang damit sa higaang yari sa kawayan. At kahit anong klase ng paraan ng kanilang pagpapahinga ay hindi nila magawa dahil sa takot na baka bumalik ang mga nanloob sa kanila at bigla na lang silang patayin. Hanggang hindi na nila namalayang mabilis na lumipas ang oras at dumilim na naman ang paligid. Hindi nga nagtagal ay muling naghari ang ingay ng mga nilalang sa labas. Pilit na sinisira ang pintuan at bintana o kahit anong siwang na maaaring mapasukan ng mga aswang. Dumaan tayo sa likod, sa may pintuan ng kusina. Malapit na nila masira ang mga dingding. Kumuha ka ng tubig. Kailangan maging handa tayo sa paglabas. Halika na! Hindi nagtagal ay nawasak na mga shibing ang pinto. Iniluwa roon ang 2 shibing na nanlilisik ang mga mata at naglalaway pa, habang walang tigil sa pag-angil. Sa likod naman nito ay ang kapitan. Nakatayo habang nakahalukip-kip ang mga braso. Para silang nakatingin sa mukha ng demonyo dahil sa 2 nitong sungay na nasa noo. Nakangisi ito na para bang siguradong-sigurado na itong mapapatay siya. Ngayon ay alam na nilang ang mga nag-aanyong mga shibing ay ang mga tanod mismo ni Kapitan. Tumakas ka na! Sa likod ka dumaan, humingi ka ng tulong kay Aling Deska! Ako nang bahala dito! Hindi kita iiwanan. Magkasama tayong aalis. Huwag na matigas ang ulo mo! Nakikiusap ako, umalis ka na! Ngunit nakipagmatigasan si Sarah na natili silang magkasamang nakaharap sa aswang. Halos 2 dipa lamang ang layo nila sa mga shibing. Nang makapa ni Sarah ang kwintas, saka naman niya inilagay ang kamay sa nadampot niyang tabo na may tubig. Iwinisik niya yon sa mga aswang na nagtatangkang lumapit sa kanila. Parang napapasong na paatras ito sa labas ng bahay. Umalingaw-ngaw ang huni ng mga shibing. Ganon din ang tunog ng pag-angil ni Kapitan na parang naiintindihan ng mga nilalang na nasa harapan nila. Nakakakilabot, parang mga asong lobo na nagtatawag ng mga kasama. Isinaboy nila ang tubig sa pamamagitan ng kanilang mga kamay at mabilis na lumayo pa atras ang kapitan at ang mga tauhan nito nang makita ang pagliwanag ng kanilang mga kwintas.
Lumayo at dumistansya ang mga aswang na parang pamilyar sa kanila ang ganoong agimat. Lalo na nang makita ng iba ang isang shibing na kasama nila na tinamaan ng tubig at nagkikisay sa lupa habang nagsusuka ng puting likido. Alam kong naiintindihan pa rin ninyo ang mga sinasabi ko, ngunit ang gusto lang namin ay makaalis na sa lugar na ito. Nakikiusap ako dahil kung hindi, mauubos ang tubig na ito sa mga katawan ninyo, sinisigurado ko yan. Pagkatapos mong sakta ng mga tanod ko, papayagan ko pa kayong makaalis? Nagkakamali ka! Lalo na makita ko ang kwintas na suot ninyo! Ibigay ninyo sa akin yan! Mamamatay muna kami bago nyo makuha ang kwintas na to! Lalabanan namin kayo! Kaya palalayain nyo kami sa ayaw nyo at sa gusto! Buong tapang na pahayag ni Sarah sa mga kaharap. Hindi man ito umiimik, alam niyang nasindak ang mga aswang nang maipakita niya na ang tubig at ang lumiliwanag nilang kwintas. Muli silang nagsaboy ng tubig gamit ang kanilang mga kamay. Isang shibing ang muling tinamaan. Ganon din ang nangyari. Natumba ito at nagkikisay. Natakot ang mga aswang sa tapang na ipinakita ni Sarah. Umatras ang mga kalaban. Nang mawala na sa kanilang paningin ang mga shibing, kapwa sila napayakap na mag-asawa dahil sa takot at pag-aalala sa isa't isa. Ngunit hindi pa man sila nakakabawi sa takot na kanilang nararamdaman, ay dumating si Aling Deska. Pilit silang isinama ni Raul sa tahanan ng matanda. Huwag na nga kayong bumalik sa bahay na yon. Hindi kayo titigilan ng mga aswang. Sobra akong natakot nang malamang pinuntahan ulit kayo ni Kapitan para guluhin. Paano po ninyo nalamang ginambala kami ng mga shibing? Oo nga po, at siya nga po pala Aling Deska. Hindi nyo man lang po ba nakasalubong ang mga nakakatakot na nilalang na yon? Dinig na dinig dito ang inyong hiyawan, kaya napasugod ako. Nagtago ako sa malaking puno nang hindi nila ako makita. Nakikita ko namang tinatakot lang kayo ni Kapitan. Bakit nagkagano ng Kapitan? Dahil itinuring siyang halimaw ng kanyang lola. Ang ibig po ninyong sabihin, kaya naging masama si Kapitan ay dahil itinuring siyang halimaw ng sarili niyang lola? Hindi na umimik si Aling Deska. Kinuha na lamang nito ang tinimplang kape para sa kanilang dalawa ni Raul. Tila bigla silang nakaramdam ng gutom, lalo na nang ilabas ng matanda ang tinapay. Kinuha ni Sarah ang kape at tinikman yun. Gumuhit ang init sa kanyang lalamunan hanggang sa kanyang tiyan, ngunit bigla na lang naunang bumagsak sa sahig si Raul. Sumunod naman ay ang panlalabo ng kanyang paningin. Ano po ang nilagay ninyo sa kape? Masyado na akong napapagod magpanggap. Isa kayong... Pasensya na kayo. Anak ko si Kapitan at hindi ko hahayaang makarating sa labasan tungkol sa lahi ng aking anak. Sinakop na ng kadiliman ang buong sistema ni Sarah. Dinig niya sa kanyang pagbagsak sa sahig ang matitinis na halakhak ni Aling Deska. Kasabay ang matitigas na bisig na bumuhat sa kanyang nanghihinang katawan. At tuluyan ang nawala ang kanyang pakiramdam. Mahinang boses ng pagtawag ang narinig ni Sarah mula kay Raul, pati ang simpleng pagsipa nito sa kanyang paa. Nang magmulat siya ng mga mata, nakita niyang parang nasa lumang silid sila ng kubo. Tahimik ang paligid at huni lang ng kuliglig ang kanilang maririnig. Nakagapos ang kanilang mga kamay sa likod. Ganon din ang kanilang mga paa. Nakatali sila sa haligi ng bahay kasama ang mag-asawang unang pumunta roon. May busal ang mga bibig nito at maitim na rin ang paligid ng mga mata. Buong pagtatangkang iginala ni Sarah ang kanyang paningin at lumuluhang napatingin sa gawin ni Raul. Gumising ka, ano ba? Nasaan na tayo? Nasa silid tayo, Sarah. May pinainom na kung anong klaseng pampatulog sa kape natin, kaya tayo hinimatay. Kasabot ng mga aswang si Aling Deska. Niloko niya tayo. Kung ganon, patibong lang ang lahat. Kailangan natin makawala sa pagkakagapos natin. Naguguluhan man ay mas pinili ni Sarah ang umisip ng paraan kung paano makakatakas sa pagkakagapos. Pinilit niyang tanggalin ang pagkabuhol ng tali gamit ang sariling mga kuko. Kahit namumula na yon ay nararamdaman na niya ang paghapdi ng sugat na paulit-ulit na nasasayaran ng hibla ng lubid. Konti na lang, Sarah. Mahapdi na ang aking mga kamay. Wala ka bang dala kahit na ano? Wala eh. Tiisin mo na lang. Malapit mo na matanggal ang tali.
Kung kailan matatanggal na ang tali, ay saka pa naman bumukas ang pinto at iniluwanon si Aling Deska. Kasama ang anak nitong si Kapitan. Hawak-hawak nito ang 2 kwintas at inilawit yon sa kanilang mukha. Parang nangungusap ang kanilang mga mata sa pagtatanong kung saan at kanino nanggaling ang kwintas. Nang walang makuhang kasagutan mula sa kanilang 2, ay sapilitan silang itinayo at dinala sa labas ng silid, diretso sa malawak na bakuran. Sa pagkagulat ay marami ang mga taong nakatayo sa harap. Animo ay naghihintay ng kakaibang palabas. Bumilis ang tibok ng puso niya nang maunawaan ang mga bagay na nasa kanilang harapan. "Wag! Nakikiusap ako! Pakawalan ninyo ang asawa ko!" Ako na lang! Huwag ang asawa ko! Tanga! Hanggang dito'y pinaglululoko niyo pa rin ako! Pareho ko kayong papatayin! Ako na lang ang patayin ninyo! Pakawalan ninyo ang asawa ko! Pagkatapos magsusumbong kayo? Isa ka pa! Traidor! Konsentidorang ina! Mga wala kayong kwenta! Naiiyak sa galit si Sarah habang nakatingin sa nakangiting mukha ni Aling Deska. Halos mabalot ng takot ang buong pagkatao niya, lalo na nang simulang kalagan ng tali si Raul. Inilipat ito sa upuan na yari sa kahoy at sa katapat nito ay may isang malapad na itak. Anumang oras kapag pinutol ang tali ay babagsak yon sa sino mang tao na nakaupo sa upuan. Mahahati sa 2 ang katawan ng asawa. Magbabayad kayong lahat sa sandaling masaktan ninyo si Raul! Pagsisisihan niyo to! Isang tanong, isang sagot. Kanino galing ang kwintas na ito? Sa akin! Pakawalan ninyo mga apo ko dahil kung hindi, mapipilitan akong ibomba sa inyo ang tubig na may asin at may orasyon. At tubig sa kapangyarihan ng agimat ko! Sinasabi ko na nga ba't isa kang taksil? Salamat sa alaga kong ibon na si Simbad. Muntik na akong mahuli ng dating pero mabuti na lang at nasundan kayo ni Carno, ang aking tapat na disipulo. Hanggang ngayon nagpapakasama pa rin kayo mga halimaw. Mamamatay din kayong lahat! Nakaposisyon ang bagong dating na si Nanay Ruming. Nabalot ng pag-asa ang puso ni Sarah nang makita ang matanda. Lumapit sa kanya si Carno at mabilis nitong kinalag ang kanyang tali sa kamay. Kahit na puno ng tanong ang isipan niya, mas inuna niyang malapitan ang nakaupong asawa. Habang natitigilan naman si Aling Deska at ang kapitan sa nakikita nilang panauhin. Mababakas ang labis na galit sa mukha ni Kapitan. Ganon din si Aling Deska na lumuluha na ng mga sandaling yon. Mas itinuturing pa ninyong apo ang mga sampid na yan kesa sa anak ko. Napakawalang kwenta mong ina. Wala kang kasing sama, Nay! Wala kayong kasing sama, Lola! Kayo ang pumiling maging isang halimaw! Magbabayad kayo sa muli ninyong pagbabalik! Dumadagundong ang boses ni Aling Deska sa labis na nadaramang galit para sa ina. Nagpalipat-lipat lang ang tingin ng mag-asawa sa palitan ng sagutan sa pagitan ng kanilang Nanay Ruming at Aling Deska. Gaano ba talaga kaliit ang mundo at nagkita-kita sila sa baryong ito? Nang pumatay kayo ng maraming tao kasama ang mga magulang ng aking apo na si Sarah, ay namatay na rin ang aking anak at tunay na apo. Isa kayong mga halimaw na walang karapatang mahalin. Kampon kayo ng demonyo! Pwes, patutunayan namin na kampon kami ng kadiliman. Ano pa ang hinihintay ninyo? Paslangin ang mga taksil! Sige! Subukan ninyong lumapit, mga hunghang! Sugod! Sigaw ni Aling Deska at sa pagkakataong yon ay nagkadikit na ang likuran ni Carno at Nanay Ruming habang nakaharap sa mga kalaban. Parang umuulan ng sandaling yon, ngunit kapag pumapatak sa balat ng mga shibing ay nagsisilbi namang apoy na pumapatay sa mga aswang. Natumba sila at nagkikisay. Ngunit nang makabuelo si Kapitan ay napuluputan naman ng dila nito ang leeg ni Sarah. Damang-dama niya ang sakit. Halos malagutan siya ng hininga ng mga oras na yon. Hinawakan niya ang nakapulupot na dila sa kanyang leeg, sa kanya idinikit ang kwintas sa dila nito. Dahilan para matumba ito kaya't nakatakas si Sarah.
Ngayon, alam na nila ang buong katotohanan. Mas lalong kailangang lumaban ni Sarah para mabigyan ng hustisya ang sinapit ng kanyang mga magulang. Ang buong akala niya ay totoong namatay ang mga ito sa isang aksidente sa motor. Hindi niya akalaing sa lugar ding ito nasawi ang kanyang mga mahal sa buhay. Malapit dito ang dagat. Kahit anong mangyari, kailangan nating makasakay sa naghihintay na bangka sa dalampasigan. Sa tulong ni Carno, makakatakas tayo rito. Paano, Nay? Huwag kayong mag-alala. Kahit wala ang mga kwintas, magagawa na nating makatakas. Kasama ka naming tatakas dito, Nanay. Walang iwanan. Oo, mauna na kayo. Carno, tara na, umalis na tayo rito. Paubos na itong dala kong tubig. Tayo na po, habang nangihina pa sila. Patawarin ninyo ako sa paglilihim sa inyo. Sige na, kailangan na ninyong makatakas. Ako na ang bahalang pumigil sa kanila. Sabay-sabay na sumugod ang mga shibing sa sobrang galit nang makitang marami ang namatay sa kalahi nila. Ang mga dila nila ay nagsimula ng humaba papunta sa kanilang kinaroroonan. Pinaulanan na naman ito ng tubig ni Carno hanggang nagkikisay ang mga ito at sumuka ng maputing likido, indikasyon ng paglagot ng kanilang hininga. At dahil madilim na ang paligid, nagawa ni Sarah na makatakas kasama si Raul. Kitang-kita nila kung paanong pinagtutulungan ng mga shibing si Nanay Ruming. Siya namang pagbomba ni Carno ng tubig galing dagat sa tulong ng suot ding agimat. At sa bawat pagpisil ng lalaki sa pangbomba naman ng asin, ay dinig na dinig ang mga daing ng nasasaktang aswang mula sa tinatamaang katawan. Habang papatakas sila ay napansin din ng kapitan ang ginagawa nilang paglayo, kaya nagmamadali itong humabol sa kanila kahit hila ang sariling mga paa. Sumakay na kayo! Masyadong marami ang kalaban! Nay! Tara na! Bilisan nyo bago nila tayo maabutan! Mas binilisan pa nila ang pagtakbo upang makalapit sa naghihintay na bangka. Dinig na dinig din nila ang mga yabag ng mga aswang na humahabol sa kanila. Idagdag pa ang galit na boses ni Aling Deska. Kaya pa naman itong lumusong ng tubig dahil normal itong tao. Ang ibon naman na si Simbad ay tumulong na rin sa pagpigil sa mga shibing. Nang malapit na sa pangpang ang apat ay dumapo na rin sa layag ang ibon. Ang kwintas natin! Dali! Naririyan na sila! Nakasampa na tayo sa bangka. Malapit na tayong maabutan ni Aling Deska. Halos hindi na magawang sumampa sa bangka ni Sarah dahil napupuluputan ng dila ni Kapitan ang mga binti niya. Hinawakan niya yon sa kahinila dahilan para mapasubsob si Kapitan sa dagat. Nakipaglaban ito sa epekto ng tubig alat sa katawan nito hanggang naramdaman niya ang unti-unting pagluwag ng dila nito sa binti niya. Ngunit hindi pa man siya nakakabawi ng lakas ay nahawakan din siya ni Aling Deska sa leeg. Hindi kayo makakaalis! Hindi ko makakalimutan ang araw na ito! Pinatay ninyo ang mga magulang ko! Akin na ang kwintas sa amin yan! Pagkakuha ni Sarah sa kwintas na nasa kamay ng matanda, ay ubod lakas niyang hinampas ang mukha nito ng hawak niyang sagwan. Dahilan para makabitaw ito at mahulog sa tubig. Ang akala nilang tapos na laban ay nagsisimula pa lang pala dahil nahagip ng kanilang mga mata ang pagpapalit ng anyo ni Kapitan mula sa pagiging shibing ay naging isang malaking aswang na itsurang paniki ito. May mga apoy na lumalabas sa bibig niya at binugahan ang katig ng kanilang bangka. Hay Diyos ko po! Lulubog ang ating bangka kapag hindi natin napigilan ang pag-atake ng apoy sa ating kinaroroonan! Isuot ninyo ang inyong mga agimat at maghawak kamay kayong tatlo para malabanan ang apoy na lumalabas sa kanyang bibig! Pati po ang mga natitirang alagad niya, Lola. Nagsaswang na paniki na rin po! Bilisan ninyo! Maghawak kamay kayong tatlo bago niya gawing abo ang ating bangka! Basta't manalig lang kayo sa kapangyarihang taglay ng agimat. Pagkatapos ay hawakan ninyo ang agimat niyong suot sa kabilang kamay. Saka nyo isipin na bubalik ang ibinubuga nilang apoy sa kanila. Tutulungan natin ang inyong agimat sa pagkakataong ito.
Marunong din makinig ang mga agimat sa nagmamay-ari sa kanila. Nakikinig yan sa pamamagitan sa pagbasa ng nilalaman ng puso. Ganon nga ang ginawa ng tatlo. At sa pagmulat ng kanilang mga mata, ay nagulat sila sa mga nakita. Lola, bumabalik po sa kanila ang kanilang binubugang apoy na parang nagsisilbi natin proteksyon. Pati ang malatubig na nakapalibot sa bangka natin, sumabog papunta sa mga aswang at bumagsak na po sila. Ngayong naubos na ang alagad ni Kapitan, mas magugulat kayo na hindi siya tinatabla ng puwersa ng agimat. Dahil ang pupuno sa taglay na kapangyarihan ng suot ninyong kwintas ay walang iba kundi si Simbad. Sige Simbad, ipakita mo ang kakayahan mo. Huwag tayong bibitaw sa pagkakahawak. Sa halip hawakan natin si Simbad upang bigyan siya ng kakaibang kapangyarihan. Sabay-sabay na humawak ang tatlo sa katawan ni Simbad. At sa unang pagkakataon ay nasilayan ni Sarah ang pagpapalit ng anyo ng lawin. Mula sa pagiging ibon na may normal na laki, ay naging isang malaking ibon ito. Mabilis na lumipad si Simbad sa ere. Sinalubong niya ang apoy na ibinubuga ng pinuno ng mga aswang na shibing. Pagkatapos ay kinontra yun ni Simbad nang bumuga siya ng tubig. Walang panama ang apoy ni Kapitan sa ibinubugang tubig ni Simbad. Hindi rin makabuga ng apoy ang aswang. Magaling, Simbad! Ang tubig ay maalat, kaya sa sandaling tumama yon sa katawan ng aswang, ay tiyak na ikamamatay nila. Lola, ayos lang ako. Panahon na para tapusin ang kanilang pananatili sa islang yon. Nalulungkot man ay pinagmasdan na lang ni Sarah ang dalawang dambuhalang nilalang na naglalaban sa ere. At mula nga sa itaas ay kitang-kita nila kung paano nalunod ang pinuno ng shibing sa sarili nitong apoy at ito mismo ang sumunod sa sariling katawan. Nang maglaho ang kalaban at naging abo, pumagsak sa kanilang bangka si Simbad bilang isa ng lawin at wala ng malay. Lola, ano na po mangyayari kay Simbad? Naubusan lang siya ng lakas pero makakaligtas siya. Sana'y tuluyan ng matapos ang paghahari ng mga shibing. Kahit hindi sabihin ni Nanay Ruming, halata sa mukha nito ang matinding kalungkutan. Nang habulin nito ng tingin ang papaahon na anak na si Aling Deska. Halos maglupasay ito ng iyak habang pinagmamasdan ang abo na katawan ni Kapitan. Sa wakas malaya na ako. Nagtagumpay ulit ako. Hindi mo man lang ba yayakapin ang kuya mo, Sarah? Siya ang aking disipulo, ang panganay na anak ng iyong mga magulang. Po? Kapatid ko? Nagulat ka ba, bunso? Talaga ba, kuya? Kuya? Ang sungit mo. Kapatid pala kita. Pasensya na. Nalaman ko lang na makita ko ang mga suot-suot niyong kwintas. Ang alaga kong lawi na si Simbad ang siyang mensahero namin sa isa't isa ni nanay. Pero siya ang kinikilalang amo nito. Kailan lang naman ako dumating dito nang sinabi ni Nanay Ruming na nasa biyahe kayo. Hanep pa, parang pelikula lang o pirata. Hindi namin nahalata, bayaw. Doon ko na lamang napakaduwag pala ng bayaw ko. Malayo na nga ang narating ng pagsasagwa ni na Raul at Carno. Nakaligtas sila sa baryo na hindi nakalista sa mapa. Magmula noon ay nagkaroon na ng katahimikan ang baryo ng Pitik.